Ang langit sa ibabaw ng Seishin Academy ay hindi na asul at hindi rin itim. Ito ay kulay abo, isang maputla at may sakit na kulay ng abo na tila bumabalot sa buong syudad ng Kyoto. Ang hangin ay mabigat, puno ng alimuom at amoy ng lumang papel na nabasa ng ulan. Alas 5 na ng hapon, ang oras kung saan ang liwanag at dilim ay nag-aagawan sa dominasyon. Lumilikha ng mga aninong humahaba sa bawat sulok ng eskwelahan. Si Hiroshi ay nakatayo sa may koridor ng second floor. Nakasandal sa malamig na pader habang pinagmamasdan ang mga patak ng ulan sa bintana. Ang bawat patak ay parang luhang dumudulas sa salamin. Hawak niya ang strap ng kanyang leather bag ng mahigpit. Ang kanyang mga knuckles ay namumuti. May kakaibang bigat sa dibdib niya ngayong araw, isang pakiramdam ng dread na hindi niya maipaliwanag. Parang alam ng katawan niya na may masamang mangyayari bago pa man ito magsimula. "Oy Hiroshi, tulala ka na naman dyan!" Napabuntong hininga si Hiroshi at lumingon. Papalapit sa kanya si Kenji, ang kaklase niyang laging puno ng enerhiya, kahit na mukhang babagsak na ang langit. Magulo ang buhok nito at nakaluwang ang tie, kabaligtaran ni Yumi na nasa likuran nito. Si Yumi, ang tahimik at class representative nila, ay mukhang balisa. Panay ang ayos niya sa kanyang salamin at lingon sa likuran, tila may inaasahang sumunod sa kanila. "Ang tagal nyo," reklamo ni Hiroshi. "Halos magsara na ang gate. Alam nyo namang mahigpit ang guard kapag lumagpas na ng 5:30. "Chill ka lang bro," tumawa si Kenji. Ang tawa niya ay umalingaw-ngaw sa walang laman na hallway, pero walang sumagot na echo. Parang nilunok ng gusali ang boses niya. "May kailangan lang tayong i-confirm. Diba ngayon ang October 13? Namutla si Yumi sa narinig. "Kenji please, umuwi na tayo. Masama talaga ang kutob ko. Yung hangin, masyadong malamig para sa buwan ng Oktubre." 13 ng Oktubre, pagpapatuloy ni Kenji, hindi pinansin ang takot ni Yumi. Nilabas niya ang kanyang smartphone at inilawan ang mukha para magmukhang nakakatakot. 10 taon na ang nakakalipas mula nung mawala si Akira, yung top student ng Section C. Sabi nila nagpunta siya sa North Wing, yung lumang building na bawal ng pasukan at hindi na nakalabas. "Urban legend lang yan," sagot ni Hiroshi, bagamat naramdaman niya ang pagtayo ng balahibo sa kanyang batok. "Walang nawala, Kenji. Lumipat lang daw ng school si Akira, sabi ng admin." Yun ang official report, ngisi ni Kenji. Pero alam ng lahat ang totoo. May cursed mirror sa landing ng hagdanan sa North Wing. "Tumigil ka na!" nanginginig na sabi ni Yumi. "Hiroshi, pigilan mo siya!" Pero bago pa makapagsalita si Hiroshi, biglang namatay ang lahat ng ilaw sa koridor. Kelak. Ang tunog ng circuit breaker na bumigay ay parang putok ng baril sa katahimikan. Nabalot sila ng halos total na kadiliman, maliban sa kakarampot na liwanag ng kidlat na paminsan-minsang gumuguhit sa labas. "Seryoso?" Inis na bulong ni Hiroshi. Kinapa ang phone niya para buksan ang flashlight. Ang liwanag ay tumama sa maalikabok na sahig. "Brownout? Sa ganitong oras?" "Perfect timing," tuwang-tuwang sabi ni Kenji. "Sign ito na kailangan nating tumuloy. Nasa North Wing ang generator room, dadaanan din natin yung hagdan. Tara na!" Wala nang nagawa si Hiroshi kundi sumunod kay Kenji na mabilis na naglakad patungo sa connecting bridge na nagdudugtong sa main building at sa ipinagbabawal na North Wing. Hila-hila ni Hiroshi si Yumi na ang kamay ay kasing lamig ng yelo. Habang tinatahak nila ang tulay, napansin ni Hiroshi na nagbago ang amoy ng paligid. Nawala ang amoy ng ulan at napalitan ito ng amoy ng copper, amoy ng lumang barya o tuyong dugo. Guys, bulong ni Yumi habang naglalakad sila sa maalikabok na hallway ng North Wing. Ang mga locker dito ay kinakalawang na at may mga nakasulat na vandalism na hindi na mabasa. "Naririnig niyo ba yon?" "Ang alin?" tanong ni Hiroshi, huminto sandali at itinaas ang flashlight. Yung parang may humihinga sa likod ng pader." Pinakinggan ni Hiroshi. Katahimikan, pero hindi ito payapang katahimikan. Ito yung klase ng tahimik na parang pinipigilan ng buong building ang paghinga nito habang pinapanood kayo. "Imagination mo lang yan, Yumi," sabi ni Kenji. Pero nakita ni Hiroshi na ang kamay ni Kenji na may hawak ng phone ay nanginginig na rin. Nasa tapat na sila ng malaking hagdanan.
Gawa ito sa lumang kahoy na tumutunog sa bawat tapak. At sa gitnang landing, nakatayo ang isang malaki at sinaunang salamin na may ornate frame na gawa sa tanso. Ang salamin ay marumi, puno ng alikabok at mantsa ng panahon, pero nakakapagtakang buo pa rin ito. Tumingin si Hiroshi sa kanyang relo. Ang mga numero ay umiilaw sa dilim. 5:29:45 p.m. 15 seconds, bulong ni Kenji. Ang boses niya ay nawalan na ng tapang. Tignan natin ang salamin. Pumwesto silang tatlo sa harap ng salamin. Ang liwanag ng kanilang mga flashlight ay tumama sa reflective surface nito. Nakita ni Hiroshi ang sarili niya. Ang magulo niyang buhok, ang kanyang school uniform, ang takot sa kanyang mga mata. Sa tabi niya, si Kenji ay nakanganga at si Yumi ay nakatakip ang kamay sa bibig. Wala naman sabi ni Hiroshi nang pumatak ang 5:30 p.m. Wala namang nangyari. Tara na, umuwi na tayo bago pa tayo mahuli ng guard. Hihilain na sana niya si Kenji paalis, pero nanigas si Kenji sa kinatatayuan nito. Hi Hiroshi, garalgal ang boses ni Kenji. Yung reflection mo. Napakunot ang noo ni Hiroshi at tumingin ulit sa salamin. Nandoon ang refleksyon ni Kenji, nandoon ang refleksyon ni Yumi. Pero sa pwesto kung saan dapat nakatayo ang refleksyon ni Hiroshi, walang tao, iblangko. Kita lang ang pader sa likuran nila sa loob ng salamin. Naramdaman ni Hiroshi ang pagkabog ng dibdib niya, parang drums na pabilis ng pabilis. Hinawakan niya ang mukha niya, nandito siya. Totoo siya, nahahawakan niya ang sarili niya. Pero bakit hindi siya tinatanggap ng salamin? Biglang nagsalita si Yumi. Isang matinis na tili na pinipigilan ng kanyang lalamunan. Sa likod, sa loob ng salamin, sa likod ni Kenji, dahan-dahang inilipat ni Hiroshi ang tingin sa refleksyon ni Kenji sa salamin. Sa likuran ng refleksyon ni Kenji, may isang maitim na anino na dahan-dahang umaahon mula sa sahig. Isang anyo ng tao na basag-basag ang katawan, ang mga buto ay nakabaluktot sa hindi natural na anggulo. Ang ulo ng anino ay nakabaling sa kanan ng sobra-sobra na parang bali ang leeg, at habang nakatitig sila sa horror na nasa loob ng salamin, narinig nila ang isang bumubulong na boses. Hindi sa isip nila, kundi mismo sa kanilang likuran sa totoong mundo. Nakita niyo na ako. At sa isang iglap, ang mga flashlight nila ay sabay-sabay na namatay.